Sa panukalang pag-amyenda sa Rice Tarification Law, pag-uusapan natin kasama si dating Agriculture Secretary Emmanuel Manny Piñol. Magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali din po sa inyo, lalo na kay Eddie Jonathan. Sir, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isi-certify niya bilang urgent ang panukalang pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Ano po ang masasabi niyo dito? Ako po'y nagpapasalamat sa Pangulong Marcos na sa wakas ay pinakinggan yung hinaing ng ating mga consumers at ng ating mga farmers na dapat ay repasohin yung Rice Tarification Law because yung RTL actually was a legislation that was crafted without consultations with the stakeholders of the rice industry. Noong tinanggal nila yung powers ng gobyerno to supervise and regulate the rice industry, na-control ng tinatawag nating rice cartel o yung mafia sa bigas, yung supply at saka presyuhan ng bigas sa merkado. Kaya nga noong 2018, ang presyo ng bigas lang ay 38 pesos per kilo. Ang sabi ng mga proponents ng RTL, ipababa daw by 7 pesos. Ano nangyari? Ngayon, 60 pesos yung kilo ng bigas. At ang nasisisi, yung administration na ito. When the truth is that this problem started when the economic managers of the previous administration rammed down our throats this idea of liberalizing the rice industry instead of protecting our local rice industry and protecting the consumers. So pinagyayabang ngayon ng mga proponents ng RTL na maabot daw sa mahigit 20 billion ang tariff na nakokolekta from rice importation. Ang hindi nila kinikwenta, magkano naman ang naidagdag na bayad ng ating mga rice consumers dahil sa pagtaas ng presyo ng bigas? Sa computation ko, 68 billion. So what is 20 billion compared to 68 billion na additional expense ng ating mga rice consumers? So the President right now is correct in calling for the amendment of this flawed legislation. Kailangan ibalik yung NFA rice sa merkado sapagkat yan lang ang takbuhan ng mga... Okay. Gob? Kailangan ibalik sa supervision ng gobyerno yung rice industry. We cannot allow the staple food of the Filipinos to be controlled by the rice cartel. And I would like to thank the President for this. So, Gob, lumalabas po na isa sa mga gusto nyong i-amyenda sa Rice Tarification Law ay yung maibalik sa National Food Authority ang pangyarihan na magbenta ulit ng bigas sa merkado. Gaano po ito kahalaga? Importante yan na ADG Jonathan sapagkat alam mo noong panahon na mayroon pang NFA rice sa merkado, yung mga mahihirap na consumers pwedeng tumakbo doon sa pila ng 27 pesos. Ngayon wala silang pwedeng takbuhan. Saan sila pupunta? Sapagkat wala ng participation ng NFA sa rice industry. In fact, they've been reduced to a buffer stocking agency. At pati yung pagbenta ng bigas nila, nagka-problema sila sapagkat ayon sa RTL, bawal na ibenta ng NFA sa merkado yung kanilang excess or aging stocks. And that was precisely the reason why nagka-problema yung NFA na nagka-issue na nagbenta sila sa mga traders. Walang magagawa ang NFA ito. They have to sell to the traders because that's the law. Okay. Sir, gaano po kalaki ang ibababa sa presyo ng bigas kung maaamyendahan itong Rice Tarification Law? Yung rule of thumb kasi, the buying price of palay times 2 is the buying price of rice. Yan ay private na trading, ano? Pero pagdating sa gobyerno, pwedeng ibenta ng gobyerno ng 40 to 45 pesos per kilo yung NFA rice at mababawi na ng NFA yung kanilang investment na hindi sila tutubo. Which is actually the purpose of what government is. ADG Jonathan, alam mo naman yan. Sa lahat ng bagay, ang pinaka-importante sa national security pagkain. Pwedeng wala tayong kalsada, pwedeng walang eskwelahan, pwedeng walang kung anong mga amenities, but hindi pwedeng walang pagkain at hindi pwedeng hindi kayang bilhin ng ating mga consumers yung pagkain. Yes. Gob, I remember nung pinag-uusapan niyang Rice Tarification Law previously, one of the reasons kung bakit
kailangan amyendahan was because palugi ang National Food Authority. No, accordingly, sabi nila, bumibili ang National Food Authority sa presyong mataas at ibinebenta ng palugi na kailangan na bigyan ng subsidiya ng gobyerno. Paano po natin ma-address yan if we amend the rice tarification law? Hindi naman kailangan palugi yung NFA. Pwede namang, even before my time as Secretary of Agriculture, sinasabi ko, yung 27 na hindi doable. Like, say, for example, kung halimbawa ngayon na bumibili yung NFA ng 30 pesos per kilo na bigas, na palay rather, hindi pwede talaga yung 27 pesos kasi lugi ka na. So ang ibig sabihin, i-compute natin na ang presyo ng bigas ay doon sa level na hindi malulugi sa NFA. Like say for example, sabi ko nga kanina, 30 pesos, pwede mong ibenta ng 45 pesos yung bigas. Mas mura pa rin yan kaysa sa presyo ng bigas ngayon sa merkado. Babawiin ng NFA yung kanilang ibang expenses sa darak, tiki-tiki na pwede nilang ibenta para ma-recover nila yung ibang expenses. But what is important is this. In these times when almost all prices of food commodities are soaring beyond the reach of ordinary Filipino consumers, I think it is the moral obligation of government to provide an option for the poor consumers na pwede nilang takbuhan at makabili sila ng bigas na makakain nila 3 times a day. And that is an obligation of government, ADG Jonathan. Alam mo naman yan, moral obligation ng gobyerno. At hindi naman kinreate ang gobyerno para maging negosyante o para kumita sa mga ginagawa rito. Sir, paano naman po natin maiiwasan o masisiguro na hindi maaabuso ang kapangyarihan ng NFA na magbenta ng bigas sakaling maisabatas itong RTL amendment? Alam mo yung issue ng corruption kasi palagi nilang sinasabi yan, abolish natin yung NFA kasi grabe yung corruption. Kung ganyan ang ating paninindigan na kapag corrupt ang agency, i-abolish natin, di maraming ahensya ng gobyerno pwedeng i-abolish. Look, ang corrupt dyan hindi NFA. Yung siguro yung mga tao na nagpapatakbo ng NFA, yun siguro ang involved sa corruption. And there are safety nets instituted by law to address problems like corruption. There is the Ombudsman, there's a Sandigan Bayan. Yun yung mga options na pwede natin gawin. But we should not be stopped from servicing our people simply because of the fear that there would be corruption in the operation of a certain agency. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, dating Agriculture Secretary Emmanuel Manny Piñol.